hindi tumatak sa akin. Hindi mo mapipigilin tunay na pag-ibig. Hi! Hello! Hello. Well, anyways, alapit. Kasi parang may bago ako, di ba dati kasi medyo malayo. Well, anyways, gaganto na lang ako konti. Okay, so, let's make it a little bit fun. Kasi alam ko na usually sa mga interviews ninyo is sumasagot lang kayo ng questions. Yeah. So, let's make it a little bit, let's put a little bit twist para mas masaya. And, usually 5 kayo, di ba? Yeah. Yes. Wala yung bunso yung wala. Wala yung bunso namin, may sakit eh. Yeah. Sadly. Okay. Well, okay lang yan. Pero I think, kaya naman natin ng 4 lang. Yeah, audience naman na siya for now. Oo. Sige. Huwag ka muna dyan. Oo. Pa-shoutout na lang sa kanya. Shoutout sa'yo, Tani. Shoutout sa Tani. Chani. Okay, so, i-start natin siya parang energy check lang muna tayo. Okay. Para mas masaya. Huwag tayo masyadong... Stretching mo muna. Hindi tayo masyadong... pero hindi naman siya tense kasi podcast nga siya. So, it's more on exchanging conversation now. Getting to know. But this first segment will be point a member. So, I'll read a question quickly. Tapos, sabay-sabay kayong magtuturo after the count of 3 kung sino yung sa tingin ninyong guilty dun sa tanong. So dito po kami magkakasira-sira. Sige. Susunod, dalawa na lang kayo. Hindi na kayo lumala. Tapos, if majority points to the same person, automatic silang guilty at kailangan nilang mag-explain ng short na kwento lang. So, if the group points into a different member, like hindi majority dun sa tao na yun, lahat ng naturo ay magbibigay ng short explanation. Okay. So, meron namang chance na i-defend din nyo yung sarili ninyo. So, lahat ng sagot dapat masaya lang and good vibes, bawal ma-offend ha. Okay, baka ma-offend ha. Nasakitan pa Baka may mag-lead sa GC ha. Okay, energy is the key, so dapat mabilis at tuloy-tuloy lang para masaya. Alright. Okay, first question. Sino sa grupo ang pinakamalakas mang-uto ng fans para bumili ng merch or ticket? Okay. 1, 2, 3. Wow. Okay, paano yun tayo siya? So, explain ninyo Kayong dalawa. kung bakit mo tinuro si Hunter, bakit kanya tinuro? Siguro ako tinuro ko si Hunter kasi siya yung parang with regard sa nire-release na merchandise ng Gemini, lahat sa kanya idea niya. Siya ang gumagawa niya, the layouts, everything. So, syempre yung effort niya kasi, andun siya sa point na once natapos niya, sinishare niya agad sa Sintana. Eto gawa namin to, personalized to, Gemini mismo nag-release. So, sa kanya nagagawa. Tsaka siya may unang alam ng link eh. So, siya yung may karapatan mag-share. So, siya yung nakakapag-share. Yeah. Okay. Ikaw, Ayan, sino tinuro mo? Si Hunter. Siya rin. Kasi ang pagkakalam ko may dare sa kanya yung Sinta. Pag naka 10K views yung MV namin. Tapos hindi niya rin ginawa. Kaya nauto niya yung Sinta. Yung pala yun. Ikaw, bakit si El yung... Sa tingin ko kasi, pagiging leader kasi, big part of being leader, yung pag-interact sa fans. Siguro, siya yung may pinakamalaking potential to having interaction between fans and the idol po. Ayun sa tingin ko po. Ikaw, Hunter? Kasi kilala ko to eh. Mahilig yung mamulis. Actually, tawag din sa akin Sintana. Parang isa-isahin niya lahat ng fans. Kumaga parang, i-share niya yung link, mga ganyan, bilhin na kita sila. Mapapabili naman sila. Well, ang ganda naman kasi nung merch namin. In fairness. Kaya bili na kayo, guys. Promote kami. First question pala may promotion na. Ano yan, guys? 5 minutes pa lang to. Okay, then let's move to the next question. So, sino ang pinakamalakas mang trip to the extent na may magtatampo or iiyak na yung isang member bago tumigil? 1, 2, 3. Actually, Dalawa eh.
Wala yung isa. Oo, like Okay. So, napaka-safe mo ngayon, Tani. Yeah. Pero majority ngayon si Hunter. Hunter. Okay. So, Hunter, mag-explain ka ba? Huwag ka na mag-explain. Explain, totoo yun. Wala. Introvert na, malakas mang trip. Ganun yung Yeah. Oh, introvert pero malakas mag-trip. malakas mang inis. Tapos pag nainis kasi siya, seryoso siya. Mm. Hindi siya yung tatawa. So, mapipikon ka na lang. So, dalang-dala. Sarap sa pakinggan. One time yung si Tani, late si Tani noon. Tapos, ano na kami, para Nag-go-warm up na stretching. tayo. Tapos, pinaplay ko yung kay Ayon ng music na what's your ETA? Pero bakit? Kasi, Bakit yun? kasi nag-ask si Tani na, Sa GC Sa na. GC ko, ETA nyo. Tapos siya pala yung date. Ah. Patutugin mo yung what's your ETA ng Nag-stretching New Jeans. Wala naman siya idea. Nagkatawa na kami habang stretching. Oo. Pero wala siyang idea bakit kami tumatawa. Siya tuloy lang. Yeah, Ganyan. tuloy lang. yeah. Okay. Then let's move to the next question. Kapag nasa isang event na may ibang idol, sino ang pinaka-likely mahuli ng camera na tumitingin sa ibang idol? Like, spot the crush, ganon. Sa tingin ko naman, Nag-explain Nag-explain agad. wala ko. Guilty. Okay, 1, 2, 3. Sige, tuturo. So, nagturuan silang lahat. So, explain Walang yourselves. tuturo sa answer ako dyan. Ba't mo ako tinuro? Kasi ako nag-guilty, sabi mo. Pareho lang tayo. Sino ba mo na mag-ano? Ikaw Ay, muna, ikaw ikaw muna. Ikaw muna Kasi ako, kilala nyo naman ako na parang pala approach ng mga like, artists. So, most likely may kita ako sa camera na parang may kinakausap na hip-hop artist. Parang ganun. Pero kung sa crush naman, minsan lang. Siguro. Minsan lang. Pag nasa mood siya. Minsan lang. Oh, Ikaw ikaw na. explain. Like he said, siguro hindi may iwasan yung pagiging friendly pa rin sa kapwa P-pop idols natin kasi hindi lang sila idol sa kapag kasama namin sila. So siguro yung bonding namin is very close na rin between us, both idol and And sa tingin ko, di may iwasan na makot on camera minsan kapag nag-interact kami. So, yung masasabi. Tsaka hindi siya masasabi ko ng crush. Parang pag na-starstruck ka lang, pag may nakita ka na. Yung mga And ganun. kasi, Gemini is still like an uprising pa lang. So, bago pa lang kami sa industry. So, we're parang ino-observe namin yung community, how they interact, na pwede namin may apply sa amin. Pero in the future, magagamit din namin. Kasi sometimes we're still shy. Yeah. Kaya medyo nahihiya pa kami makapag-interact sa iba. Kasi syempre, bago lang kami. Tapos ako inuutusan nila. Silang dalawa actually. Sige na, yain mo mag-TikTok yun. Yan, gano'n. So, nagagamit namin siya. Observation. More on observation. Yeah. Tapos learning din paano approach. Okay. So, may nagturo ba kaya yan? Wala. Okay. Okay, so last part or last question para sa segment na to. So, sino ang may possibility na maging unang mag-announce ng relationship? Teka lang. Wait lang. Nag-iisip tayo. Again. Sinani na lang. Tani na lang. Ikaw na lang. Okay, Tani na lang mag-explain sa comment section kung bakit. Ilagay mo dyan Si Tani na lang. Okay. Sige, yung wala siya yung pag-uusapan Well, siguro natin. kasi, kaya ako din naman talaga, personal, pipiliin ko si Tani. Siguro given such a young age. Yeah. So, andun pa yung na-attract talaga, ganyan. And of course, parang dito naman kami to guide him though. Pero syempre, nasa kanya pa rin yun. And medyo, ang bunso kasi namin impulsive. So, may pagka-impulsive siya. Minsan, nakakagawa siya ng mga bagay-bagay na hindi niya naiisip agad. So, kung announcement ng relationship, baka siya. Siya yung una. Baka siya bigla yung Naka-MJ na yun, no? Yung naka-story lang. Ayan, Tani, sabi ko sa'yo, huwag ka nga-absent eh. Yeah. But anyways, yun yung good observation kasi as a leader, di ba, syempre, ikaw yung nag-oversee talaga sa kanila lahat. Which is a nice thing. So, tapos na yung segment na yun. So, let's make a mind connect naman para sa inyo. Nawala kami noon. So, nawawala. Naiwan pa. Connect lang. So, next is parang i-relate natin siya din sa
we will use the words. We go. Kasi yun yung We go. isang song ninyo, di ba? Okay. Yeah. So, magbibilang ako ng 1, 2, 3, tapos sasabihin ko yung words na we go. Pagkasabi ko nun, sabay-sabay kayong magsasabi ng unang word na papasok sa isip ninyo. After nung word na we go. Okay. Okay? So, medyo loading kami dyan. Game. Tingnan natin. So, gagawin. Pwede ka sa practice. Syempre, sige, mag-practice muna tayo. Okay, so gagawin lang natin siya ng 3 times. Titignan natin kung gaano karami yung magmamatch na word Sige. sa inyo. Guys, yung lagi lang natin mga sinasabi. Pag nagwiwigo tayo, guys lang mo, tayo. Lyrics ba ng Wigo? Yung Sabi unang sa inyo mga- connect lang meron kami, walang mind eh. Ba't natawa yung mga karma naman? Nabubuking tuloy tayo. Okay, sige. Okay, yan ang ingit ko. Sorry po. Okay, so let's do it. 1, 2, 3, we go. Bounce. Ay. Sabay-sabay, di ba? Sabay-sabay. Oh, after ka sabihin yung we go. Akala ko isa-isa. Tapos word na. Okay, Isa sige. pa. Ulit. Practice nga daw muna, sabi niya. Okay. So, 1, 2, 3, we go. Out. Go out. Game. Okay. May nag-match ba? Wala. Wala po. Okay. Kailangan ko lang isa. Next. 1, 2, 3, we go. Bro. Ha? Ha? We go up? Gusto ko yun. We go up? Mga basic. Hindi ko ma-pull yung Basic sentence ko na na lang, ako. basic Reaction lang. ko eh. Okay. So, walang nag-match for the second attempt, no? Wala po. Wala. Talagang Wala. disconnected Wala. kami. Mind. It's mind disconnected. Ayun na yung signal ng wifi namin. Okay, sige. Last one. 1, 2, 3, we go. Push. Hindi na sa ibig ko, pero hindi ko nasabi. Wala. Okay, alam nyo na, kailangan nyo kailangan nyo mag-usap-usap. Sa pagkain lang kasi kami nagko-connect nyo. O, sana we go eat, di ba? Oo nga. Sayang. Ayun. Well, anyways, nalagpasan na nila yung dalawang segment ng portion na to. Grabe, pagod na ako agad. Pagod na sila, sorry ah. Sorry, hindi ko pa kayo pinapatayo niya. Naiiya tuloy ako sa mga viewers. Ay, kayo ayos kayo. Ayan, so hindi, at least, di ba, alam ninyo na kailangan ninyo mag-usap-usap. Usap naman tayo. Para Okay, mag-connect. mag-connect. Ano ba password ng wifi? Okay, so yung next part natin will be like, i-connect natin siya dun sa bahaghari na song ninyo. Okay. So what we will do is, by the way, inirelease to nung June 12. Yeah. And then it's Pride Month as well. Yes. So can you tell, sino nagsulat nun? Center. So, bigyan niyo ako ng parang one-line statement lang na parang magdi-describe or ano yung message na para sa'yo is nag-connect talaga dun sa bahaghari na kanta. So let's start with you, El. Singer sa akin yung line ko na dahil ang tunay na pag-ibig ay malaya, wagas sa totoo. Yeah. Yeah, that hits so much. Every time na kinakanta ko siya, actually, teary-eyed ako. Kasi syempre, I've been through so much. I mean, as part of the LGBTQ community. Medyo iba yung pinagdaanan ko. Kasi thankfully ngayon, somehow, tanggap na ng community. But nung mga previous years, pre-pandemic days, it's so hard to like come out of my parang closet. Diba? So, most of the times, kina-question ko na bakit ako ganito, ganyan. And then when I accepted myself, parang dun ko na-realize na love really has no limits. As long as I'm loving parang unconditionally, and then wala naman ako nasasaktan tao. So, I know I'm all good. Parang ganun. So, sobrang meaningful sa akin yung lyrics na yun. Kasi malaya, wagas, totoo. Yeah. Nice. And what makes this group special is merong part ng LGBTQ, diba? Yeah, and thankfully, these boys, I mean, friends ko na sila even before namin mabuo. Pero yung trust nila and yung belief nila na makakagawa kami ng statement sa industry na parang isasama nila ako. Alam mo yun? Parang for them to trust me. Diba? And to parang experimental kasi yung group eh. We will never know what will happen. So, yung trust na binigay sa akin itong apat is sobrang binavalue ko.
And until now, I mean, hirap kami. I mean, we're still having parang struggles with regards to parang marketing ourselves. Pero thankful naman ako na yung mga voices hindi sumusuko. Yeah. Yes. Yeah. And first kayo, no? Yeah, first. First. Nice. Kaya sabi ko nga dun sa mga follower ko sa personal account ko, sabi ko, yung magiging guest ko tomorrow is very special because sila yung unang P-pop group na nakilala ko na mayroong part ng LGBT. Yeah. Sobrang, sabi ko nga, it's an experiment, pero at the same time, it's an opener. Kumbaga, hindi, kung ano man, regardless man, kung ano yung mangyari sa amin, at least there's this group na tinry, and then this will be an opportunity rin for the other groups, diba? Na maging comfortable sila kung sino sila, na they don't need to hide themselves para lang to enter the community. I mean, the community is very accommodating. They will never hurt you, and that's what I'm feeling right now. Kaya, yung fact na kahit different kami from the other like P-pop boy groups and P-pop girl groups, diba? I don't feel like I'm being excluded. Yeah. Nice. Kasi parang naging safe space mo na rin Yeah, siya. I mean, all of the groups na nakakasama namin so far, they're very accommodating. Very nice. Yes. Okay, so ikaw ay? Sa lyrics na ako'y bahagari at ito ang kwento ko. Parang ito yung inilalarawan namin kung baga yung ano kami sa tao. Hear us out, ito ang kwento namin. At maybe it is a comfort for them na may ganito palang grupo, may ganito palang grupo like what you call this. Now, why don't we support them and kung ano yung Adhikain. yes, yung adhikain, kung ano yung ano namin, yung passion din namin kumbaga. Nice. Ikaw, MK? Siguro yung line po na pag-ibig kong tunay, hindi kasalanan. Hindi naman natin mapipigilan yung emotions natin, yung feelings natin towards siguro sa people or sa stuff, kahit ano. Kasi for what you feel is real. So hindi mo siya made-deny. So alam ko naman most of the people today, nowadays, hirap mag-speak up about themselves, about how they perceive themselves, they look about themselves, and to love other people on their, siguro yung perspective nila. Kasi sa ngayon yan, very open na rin. So sa tingin ko, yun yung tumatak sa akin kasi hindi mo mapipigilin tunay na pag-ibig. Kasi yun yung tunay sa puso mo, hindi lang sa sarili mo, siguro sa tingin din ng ibang tao. Yun yung pinakamagandang halimbawa na i-show yung love sa ibang tao. Yeah. Alam niyo, dami yung sinabi, nakalimutan ko yung tanong. Panira ng moment. Ay, seryoso pala ta. Ako na. Ako na. Ano na? Ano na? Sige. Ano? Ano na sagot mo? Ano nga yung tanong? Hindi, joke lang. Since Sa ikaw akin- yung nagsulat. Siyempre, yung line ko na ano. Ngunit kahit anong sabihin nila, ako, hindi mabubura. Yeah. Parang hindi yun maalis sa'yo. Kumbaga, ikaw ay ikaw. Walang kahit sino mo, kahit anong sabihin ng iba sa'yo. Ikaw yun. Kumbaga, dapat maging proud ka sa kung sino ka. Hindi ka, like, okay lang naman kung hindi ka pa ready na mag-out. Yeah. Pero wag kang magpapa-apekto sa kung ano man sasabihin ng iba. Kasi kung ano ka man, ikaw yun. Mahalin mo yung sarili. Love yourself. Nice, love yourself. Ang galing. Actually, nung pinakinggan ko yan, kasi parang, hindi ko alam kung paano ko siya, basta parang nakita ko yata siya sa page ninyo, tapos nirelease niyo siya. Tapos pinapakinggan ko. Ewan ko, pero totoo yun na parang may something na sa puso mo, kailangan mo siyang kailangan mo siyang iiyak minsan. Kasi, di ba, parang hindi mo alam, minsan may mga questions ka rin sa sarili mo, hindi mo alam kung ano ba talaga yung totoo about yourself. But, wala, acceptance, as what you said, di ba? Yeah. Acceptance talaga yung unang-unang magiging tool mo para... Yeah. Kasi lagi talaga tayong may crisis tayo sa sarili. Mm-mm. Kumbaga, lagi tayong may kine-question sa sarili natin. Minsan,
question about, for example, usual, about time before my sexuality. And then, nung natanggap ko na yun, nagkaroon na ako question about my existence. Like, what's my purpose? Ano bang ginagawa ko dito? What should I do to make this life productive? Yung mga ganon. So, I mean, happy ako na nagawa ni Hunter yung kanta kasi somehow every time na papakinggan mo siya, it's a comfort. Na parang you just need to embrace yourself and then everything will follow. Parang, yeah. So, yeah. And nakita ko rin nung pinerform ninyo siya nung showcase. yeah. So, sabi ko, ang ganda niyang pakinggan sa live. And somehow, ang hirap niyang kantahin kasi yung emotions ko. Very I mean, ako hard personally, for me. emotions ko, nag-ano siya. So, para akong nachuchoke kasi I wanna cry. Parang ganun. And then, looking at Sinta, na kinakanta rin nila, and then, yung biglang mag-hit sa'yo na nung ni-release namin yun na they are thanking us kasi binigyan namin sila ng kanta na mag-identify sa kanila na mabibigay yung gusto nilang sabihin kasi hindi pa nila masabi personally. So, tas makikita mo kung kinakanta nila. Yes. That, Yung iba, everything. some of them umiiyak din. Stream, Yeah, bahagari. stream back. Alam niyo yan, guys. Yeah. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Oo, ang ganda. Actually, ang ganda talaga nung song. Thank Kasi you nga po. ginagamit ko siya sa sa story kapag Ay, yung mga see. maganda talaga siya. Thank you. Ako mismo talagang ako talagang nahook dun sa song. Okay, so Uy, naiyak ko si MK. Huwag ka umiyak. medyo sad yung yung part na yun. So let's make a little bit fun. Ay, Yeah. diba? Bago tayo emotion, bahala kayo sa mga nanonood dyan. Okay, so may 7 kulay sa rainbow. Bawat isa sa inyo ay pipili ng kulay gamit ang ating bunutan. At ang kulay na mabubunot ninyo, may representation siya. Like, for example, kung red siya, mainit at intense, gano'n. Tapos, yung kulay na mabubunot ninyo ay dapat magre-represent ng kwento or sikreto na ibabahagi ninyo bilang idol. Oh no! Oh my God! Sige, bumunot muna kayo. Wala ko sa usapan na. Si Armand. Sabay-sabay na, we go out. We go out! Di Thank you ba so ngayon kayo much. nag-connect? Please like, share, subscribe. Game. Bunot muna kayo. Huwag yung Thank muna you for bubuksan. watching. Sana green. Ano kaya to? Pamaya buksan. Sana white. So, kapag nakabunot na kayo, ibabahagi ninyo yung darkest or most colorful secret na tumutugma sa kulay na yun. Okay. So, ready na ba kayo? Can you open Ready it? na. Whew. Okay. Ano? Ano sa'yo? Tinatanong ko. Sa'yo? Hindi na binuksan nyo sa kanya muna. Okay, tapos nakita ninyo may description siya sa gilid kung anong klaseng story yung i-share ninyo. Okay, start tayo sa taas. Wala, talaga isa pa ako. Ang dami kasing Start tayo sa taas. Kanina Ano ba pa sa'yo? ako start. Sige, siguro ako muna. Sige. Anong color yun na? Red, yung sample mo po. Okay. Mainit at intense na karanasan. Siguro, way back high school life ko. I have a girl na friend, hindi girlfriend. Girl na friend. And very close talaga. And very close talaga. Tapos, pero may boyfriend siya. Tapos, yun, parang one day, itong si girl, lumabas na kami ng school, and then, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Tapos, kasi siguro, nag-alala siya sa akin kasi kami papatawid na tawag ito sa sakyan. Tapos nakita ng boyfriend niya. Tapos, parang ang nangyari, nakita ng boyfriend niya, nagselo sa akin. Hanggang sa parang sinisiraan ako sa social media, gano'n. Yan. Pero at the end of the day, na paliwanag naman ni girl na na friend lang talaga kami. Then, ganun talaga yung turingan namin sa isa't isa. Tapos, hanggang sa, naging kaibigan ko rin yung boyfriend niya. Oh. Sinta na rin ba sila ngayon? Ay, hindi po. Hindi ko alam kung nasa sila. Saan kayo? Malaki drama pa. Oo, okay naman. So, sinong next? Ikaw na kaya, wala pa may isip. Yung nakuha ko is green, growth and learning experience. Since wala naman ako noon. Tapos wala pong growth, sorry, wala pong learning experience. Siguro as an artist, kasi siguro sa umpisa parang nahihirapan pa ako, like, since introvert ako, parang hirap ako lagi kapag
harap sa stage, harap sa mga tao. Parang minsan naiilang ako sa floor ako lagi na natingin. But then, nalalabanan ko naman siya ngayon. Kumbaga, hindi na ako tulad ng dati. Kumbaga, kaya ko nang express yung sarili ko through dancing, through singing, through fashion. And syempre, marami rin ako natutunan habang naging part ako ng tong Gemini. Natuto akong like kumuha ng kanta. Tapos nag-explore ako and then lalo na sa creative parts. Kumbaga, like hindi ko siya masyadong bibigyan pansin before. And then doon pumasok ako dito sa Gemini. Parang kaya ko pala, na may maitutulong naman pala ako sa group when it comes to creative. So yun, yung mga learning experience ko. Oh, nice. So may discoveries din talaga. Parang halos lahat po kami, may nag-discover dito sa Gemini. Yes. Tapos ngayon, ikaw na yung nagko-conceptualize ng merch ninyo. Yeah. Diba? With regards to Talagang creatives talaga ng Gemini. Sa creatives. Sa kanya talaga. Nice. O, diba? So, yun, from introvert. Pero parang pansin ko kapag may mga event kayo, parang ikaw yung pinakamaraming kausap na fans. So, introvert ka pa sa lagay na yan. Hindi siya introvert. Siguro Inverter siya. Inverter siya. May mga moments lang talaga siya nag-shutdown siya. I mean, Magpagod na siya. when we say talaga na Hunter is shutting down, hindi mo talaga siya makakausap. Like, nakaganon lang siya. Okay. Tapos, ha? Ha? Yan, gano'n. Lagi niyang word yan. Kapag nagsabi na siya ng gano'n, ha? Alam na. Wala na. Huwag niyo na kausapin niya. Wala na naiintindihan. Okay, so ikaw na lang. Ano masaya? Nagpapalit ba kayo? Hindi kasi masaya Ako sa ba sunset. muna? Ikaw na kaya mo na. Grabe naman. Kasi nahirap naman to Madali lang sa... sa'yo mauna ka. Hindi kasi, ano eh. Ano ang problema? No problema lang sa kinakabahan na siya. Sige, ako na nga mauna. Hindi, ang ano ka sa kanya. Tama na. Sasagot na ako. Kaya ka na mag-explain. Sa akin, Indigo. Mysterious or deep secret. Actually, habang nagsasalita sila, pinag-iisipan ko kung ito yung sasabihin ko. Kasi siguro, if maririnig nila ito ngayon, this is going to be the first time that everyone will hear it. Alam, magpapayaran ko. Yeah, and the Sinta will, malalaman din nila. So, siguro isa sa mga deep secret ko is, I was diagnosed with anger management way back 2019. Hala. So yeah, well, luckily na, ko na siya, naka-recover na ako from that. So, nangyari kasi yon na parang I was working and then parang nagpatong-patong lahat ng problema ko. And then, there are times na parang I tend to hurt myself. Yeah, and the people around me too. Dumating ako sa ganung point. So, I need to ask for help na. So, I asked help and thankfully yung company na pinag-workan ko before is they really care about the mental health. So, sila yung nag-enroll sa akin and then therapy. And then from there naman, naka-recover ako and then hindi naman na siya bumabalik. Pero yeah, that's one of my parang deepest secrets na hindi na siya secret ngayon. Pero, yeah, I mean, it was hard pero somehow I'm blessed and thankful as well. I mean, kasi na-experience ko siya eh. So, I've been from the rock bottom talaga. And parang seeing myself grow. I mean, hindi man ganun kalaki, but seeing myself grow every day. And then, eto, nabuo ko yung Gemini. It's a milestone for me. Parang coming from that place, di ba? And then, andito ako ngayon, nasa Bahaghari. Nice, Yeah, oo. Ang ganda. Yun lang. Pero so dumaan ka ng therapy, gano'n. Yeah, so parang it's 6 months therapy then. And then, yeah, na-overcome ko yung mga triggers. And then now, may mga times lang na nag-burst out ako. Pero I won't consider it na parang galit talaga. May mga burst out moments lang. Pero buti na lang talaga itong apat na to. Ang patience din talaga sa akin is sobra. As in sobra. I mean, I'm not a perfect leader. Pero for me, parang sila yung, siguro kasi kilala na talaga nila ako. Even nung na-diagnose ako nun, kilala ko na sila. Okay. So they know how to handle me. May mga times kasi, I mean, as a leader, hindi ka laging nakatayo on both of your feet. Parang ganon. Hindi sa lahat ng oras is matatag ka. And I'm happy and I'm blessed na every time na I'm falling apart, sila yung strong for me. Yeah. So yun, tapatan mo and Sige, ikaw na. gusto mo mag-last? Thank you for watching.
masaya na nakaalis. Nakalagay kasi ito masaya at nakatawang moment. Siguro yung nakaalis kasi yung girl. Yellow. So yellow yung nabunot mo. So marami naman din na na nangyari sa life ko na masaya at nakakatawang moment. Pero ito na rin siguro yung pinakatumatak sa akin. Siguro kasi when it comes to performing, back then kasi, when, 2015 something, event ni L. It was the first time na nag-perform ako ng solo. It was a K-pop event po, actually kasi. So, I performed solo, performing G-Dragon's music. Ano ko solo ni Jenny? Ako din. So, it was the first time nga sa akin. So, parang halong emotion siya. So, exciting and nakaka-nervous din kasi as a solo performer, very bihira sa akin that time kasi I was young back then. Masaya siya kasi parang na-fulfill sa akin na parang concert ko to. Parang inisip ko, parang concert ko. So, surely I will give my very best to perform what I got. No? So, ang nakakatawang moment habang nagpo-perform ako, so, okay naman, perform. Then, actually, yung phone ko kasi, nakasaksak sa aux, so yun yung nagpo-provide ng music. So, habang nagpo-perform ako ng song, biglang may tumawag sa phone ko. So, nag-stop yung music. Parang, edi, punta ako sa tech booth. Punta ako. Tapos, hello? Kasi kawalan yung mga Hindi ba tinanggal ko yung ops? Okay. Hello? Ito ang sila kasi kalagitnaan po ng performance ko. May tumawag. Hindi ka marinig. Sino ba ito? Siyak ulit. Edi, okay na ulit. Ang gawin na ulit. Okay, balik ako sa gitna. Perform. Wala ulit. So, takbo na naman ako doon. Hello, sino ba to? Tawa na naman sila. Pero after that naman, okay naman yung nangyari. So, siguro tumatak sa akin kasi it's so unexpected talaga na may tumawag sa kalagitnaan ng performance. And siguro, ina rin yung moment na tumatak sa akin gawa na naging foundation kung ano meron ako ngayon. Kung sino si MK ngayon sa Gemini. Shoutout mo yung tumawag sa'yo kasi di ka nanalo dahil. hindi yung contest. Nag-guess na ako. Pero pinag-special perf ko siya kasi nung time na yon, I know he can rap. I know he can sing talaga. And nung time na yun, parang nagko-cosplay siya. So, why not try to perform sa event ko? So, doon ko rin nakita na talagang performer sa MK. Yeah. And that what brings you here sa Gemini. Ito na ako ngayon, guys. So, tumawag sa akin, nandito na ako. Mag-airplane mode kasi. Mag-silent. Nakalimutan ko. Also airplane mode. Binigyan na ng second chance no? Oo, hindi pa in airplane. Oo nga. Hindi ko rin naisip kasi. Oo eh. Okay, so the last question about this, dito sa segment na to is, what's one stereotype about Gemini what's one stereotype about Gemini that you want to break? About Gemini. Ikaw na yan. Mahirap yung tanong. Paano ba? Isa tayo. Ikaw, kung Huwag ka naman sino turo. sasagot, sige. Sige. We want to break? Siguro sa amin, hindi ko masabi kung ano talaga. Kasi somehow, feeling ko ang Gemini, medyo rebel in a sense. I mean, we don't trust the system. We don't follow the system. I mean, sabi ko nga sa kanila, you don't need to fake yourself just because you're K-pop idols. I mean, just be yourself. It's okay. Yeah. Walang problema doon. So, if there's one thing na gusto namin talaga i-break, siguro yung whatever that is common. Kasi ito na kami eh. I mean, we're unique in a sense na I'm here, diba? I mean, I'm part of the community. We're building a P-pop group and I'm here. So, ang pinaka-tina-target namin is yung makater yung mga society issues then through our songs. Yeah. I mean, if you can see just like
one fact about our songs. For example, Phantom of the Opera. It looks like a love song, but actually it's for the abused. Those people who cannot speak for themselves. Yan. So, if there's one thing talaga na gusto namin i-break, it is those yung mga issues. Like, ang gusto namin is ma-cater yon. Kung ano man yung mga societal issues ngayon, gusto namin yon ma-relate sa mga songs natin. Yeah. Parang dun in that way niyo siya i-address. Yeah. Kasi ganun kami mag-voice out. So, at least may makakinig, may makaka-relate, diba? I mean, they will know that they are being heard. Totoo. Yeah. Napaka-matured ng concept. Yeah, actually. Diba? Ang ganda. Kasi hindi lang siya yung typical na gumawa ng song para may i-release and then i-perform. May nilalaman siya. Yeah. Kaya sobrang isa talaga sa minamahal namin yung photo. Yeah, yun yung pinaka-masterpiece. It's something na choreography ng Gemini. Lyrics namin Gemini. Yung concept is Gemini din talaga. So very Gemini, very DIY talaga ni Gemini yun. Lahat And nung lumabas yung song, parang wow, parang sa akin, mukha nga siyang love song na there's an obsession and everything. Pero sa amin, from our perspective, it is parang for the abused. Sa mga taong hindi makapag-speak up. Parang gano'n. So, yeah. Nice. O, diba? Mamaya tingnan natin kung gugustuhin niyo pa yung kantang Foro. Oh my God. Bakit? Parang magiging trauma yung song. Okay, let's move to the next segment na lang. So, sa segment naman na to, magbibigay ako babantayan nyo lang yung isa't isa. So, magbibigay ako ng tanong tungkol sa buhay nyo sa likod ng spotlight. And pagkatapos ng tanong, lahat kayo mag-iisip kung sino sa grupo yung guilty. So, step 1, kung sa tingin ninyo, ikaw yung guilty, taas mo yung kamay mo. Okay. Kapag walang nagtaas ng kamay, magbibilang ako ng 1, 2, 3, and then sabay-sabay nyo ulit ituturo. Okay. Kung sino yun. So, kung may hindi sumang-ayon sa sagot ng iba, so kailangan mong ipaliwanag yung sarili mo. Sabi ko sa inyo, you have the chance to defend yourself. Yeah. Tapos pwede kayo pala to. I object. Tapos pwede kayo magdagdag ng kwento, yung mga hindi sumang-ayon dun sa kwento nung magde-defend ng sarili niya. So away pala. Debate pala to. Away ang gusto nila. Sige. Ganun ang gagawin natin today. So, first question. Sino ang pinakamalakas magreklamo kapag pagod na sa rehearsal? May magtataas ba ng kamay? Madalas magreklamo? Reklamo. I think wala dito yun. Wala dito yung madalas magreklamo. Nakawa. Gisang-gisa ka na dyan kung nasan ka Okay, sa comment section ha. Ano ka na lang. Defense mo na lang yung sarili. Defend mo na lang yung sarili mo sa comments. Mag-defend ka na. Okay, so wala. So wala siya dito. Wala. Feeling ko lahat ng question mapupunta sa kanya yung sagot. Play safe. Okay, then punta tayo sa next question. So sino ang madalas may sariling mundo kahit nasa group meeting? Hunter, taas na. So pareho kayo. Okay, explain yourselves. Your Honor. Your Honor. Kasi nga introvert siya, di ba? Okay. Kumbaga, meron akong parang safe space. Parang gano'n. Minsan kapag nagkakaguluhan sila, tas minsan ako nasa gilid lang. Minsan nga makikita nila ako sa loob ng cabinet eh. Seryoso ba? Hanapin nila ako nakita. Nasa loob ako ng cabinet. Ewan ko pag yung parang tahimik na lugar, yun, nahilig ko puntahan yung mga ganun. Tapos kapag magugulo, ayoko sobra ng maingay. Mabilis ako mabwisit kapag maingay na. Doon sa part na yun. Pero pag nakaano na ako, yung pag parang pagod na ako, parang inverter mode na. Yun, may sariling mood. May sarili siyang bubble na hindi talaga namin ma-burst. I mean, hindi namin siya pinapop. Kahit kaya namin siya i-pop, hindi namin siya pinapop. Kasi parang alam na namin yun. Pag si Hunter medyo lumalayo na, we know what's next. So, hayaan niyo na siya. Hayaan niyo na siya. Hayaan niyo na siya. Explain na lang natin sa kanya bukas. Ganun na lang. Okay, ikaw MK, nagtaas ka ng kamay. Ayaw po talaga. Wala siya pala may sarili talaga siyang mundo. Yun. Hindi mas walang puwelong. Ayan na. Siguro, masabi ko sa sarili ko na siguro meron kasing way na iba yung thinking ko. Parang hindi magmamatch sa kanila. So parang hindi naman sa true intelligence naman.
Nag-wow ka kasi. So parang sabi ko lang, parang may iba rin kasi ako trip, may iba rin ako ano. So parang hindi nagbabalance minsan yung mga napag-uusapan namin. Minsan pag nag-share ako ng about sa something, hindi nila mag-gets minsan. Parang ako lang nakaka-gets. Pero hindi naman most of the time. Napakahilig niya kasi yung magkwento. Lalo na pag on the way na pauwi, tapos pagod kami lahat. Ako, kakwentuhan ako niyan, tapos ako ganun sa kanya. Hindi ba natapos yung kwento niya? Ganun yung laging stress niya. Isa kasi yung utak ko parang tuloy-tuloy, parang gusto ko Kwento mo dali yung birthday mo. Meeting yung birthday mo. Kwento ko na rin ba yun? Siguro kasi kay MJ, kunwari sa opinions kasi, in fairness, kay MK, isa siya sa mga nakaka-clash ko talaga. With regards sa opinions sa Gemini, medyo clashing kaming dalawa. There are times na nasusunod yung akin, there are times na nasusunod yung kanya. Pero before that, medyo nagsasagutan muna kami dalawa. Pero it's still, sanay naman na kami. Sa dalawa, sanay na talaga kami. Siguro kasi, minsan napipikon lang ako. Kasi pwede mo naman i-direct to the point. May history pa. Napagdadaanan yung kwento. Bago niya i-direct. MK, ano ba? Saan ba papunta? Ano bang kailangan? Sabihin mo lang. Ganon. So, minsan, kasi gusto ko na makuha yung resolution para din sa group. Kasi guys, ganito eh. Tapos ganito, ang haba. Ang haba talaga ng pinagdadaanan. So yun, gano'n naman si MK. Yeah. Kaya kung napansin niyo po kanina, pag nag-explain siya ang haba. May theory. Ulot-ulot. So, Ayoko ng boring kasi. Actually. So kung mahaba po yung podcast, alam niyo na kami yung kasalanan ko. Baka mabuta 2 hours. Okay, so move na natin yung next question. So sino yun naman yung pinakamadalas mag-inarte kapag hindi gusto yung outfit at saka hairstyle? Meron ba? Meron po. Magtaas ka na. Magtaas ka na. Bago kita ituro. Kaya nga. Di ba? Explain I don't yourself. know, kasi medyo for me, yung role na visual, medyo pressure sa akin since kailangan you look presentable, gano'n. Like, ayoko kasi ma-judge na, yan yung visual nyo. Parang ano naman. Parang visual aids na. Visual. Manila paper, pag ganun. Kaya yun, pag may events po talaga, ako po talaga yung pinakamatagal na mag-makeup, mag-ayos ng gamit. Opo, yung tagal niya po 2 hours. Yeah. Dagdag pa yung makeup nyo. Tagal sobra. Siya rin yung makeup artist. Siya rin ikaw rin nag-aano sa kanila. So kapag meron ka nakitang hindi masyadong bet dun sa kagrupo mo, Pag tabingi po yung ilong, pinapalit. Sabi na, ayun, pailong naman ako. Play na. Real roller yan. Pero pagdating sa costume po, kapag talaga, like, lalo na yung jersey, sabi niya, huwag na tayo mag-jersey. Ayaw niya ng mga loose type na parang more on ganyan siya. Tingnan niyo po yung difference ng costume natin. Diba? We're all wearing knitted, ganyan. Colorful. Pero hindi po planado. Pero hindi po planado yan. Siya planado. Kumbaga, ito yung I personality love the GC. Nakita-kita kayo ganyan na siya. Sabi naman ng background. Kaitim Hindi siya. natin magano tayo, mag-native tayo. Spirituality. Ayan, gano'n. Okay, so siya yung OC pagdating sa styling. Yeah. Sobra. Even sa members din naman. Parang ayusin niya. Usually, it's going to be him and Tani. Oh, okay. Naayos niya Yung si dalawa. Tani. Kasi medyo matangkad si Tani. So, he make Ako sure. yung may abot. Ako yung nakakabot sa buhok niya. Yeah. Okay. So, sino naman yung pinaka-clingy sa mga member? Clingy. Clingy. Okay. Parang Cringe lang po. Cringe lang. Walang magtataas na kamay. Wala rin kayo tuturo. Wala pa maangas kaming lahat. Siguro tuturo ko si Hunter. Siguro ako din si Hunter. Kasi ako ba muna mag-ano? Ikaw. Kasi Kung sa'yo siya na- clingy. Una na hindi, turo eh. hindi lang sa akin sa lahat. Kasi parang very siya. Hindi siya touchy, pero physically siya sa parang malambing comfortable siya, na pag ganon. Malambing siya. Mahilig ako manggulo. Minsan Pero bawal din ako buluhin. Yeah. Bigla-bigla Siya yung na lang parang ako pinaka sa kanila, siya yung hugger. Okay. Yeah. Okay. Pag nasa mood siya, gagana siya, yakap siya. Pero except sa akin. Oh. Doon lang sa tatlo. So, siya yung parang pinaka-sweet sa inyong Yeah. lahat. Okay. So, Hindi naman. okay. Etong last question is,
malalaman natin yung personality. Wait lang. Oo. Sino yung pinakamalakas magdala ng chismis mula sa labas, papasok sa grupo? Okay, alam ko lang kung sino. Taas ka May na. magtataas ba ng Magtaas kamay? ka na ng kamay. Taas ka na ba eh. Magtaas ka na ng kamay. Ayaw. Ako wala. Magtaas ka na. Okay, so ito yung cheese. Spill. Uy, ako ba? Ikaw eh. Ikaw na. Ano pinag-chismis na natin? Ano sabihin natin? Ang first word niyan lagi, uy, alam niyo ba? Yung mga intro ng mga chismosa talaga Ay, eh. alam no? niyo. Siyempre, ang JC, ano yun? Di ba? Meron. Tapos bibitinin kayo mga ilang minuto bago Bago mag-reply. mag-reply. Pinapaalam ko lang naman. Maigi na yung alam nila. Para aware sila, di ba? Sa bagay, oo. Para may iiwasan sila, may gano'n. Siya yung marites ng Gemini. Uy, hindi nakakaabot lang talaga sa akin. Sa amin. Okay, so move na tayo dun sa next. Buti na lang wala si Tati dito. Isang beses lang siya naturo. Yeah. Baka mamaya di na ako kausapin ng mga tao kasi sa Sasabihin siya yung nag-aatid na Huwag kayo maniwala sa mga yun. Pwede pakikat na lang yun. Okay, then move tayo dun sa sinasabi ko kanina kung mamahalin niyo pa rin yung kantang photo kasi dun ko kinuha tong concept ng segment na. Or pagsisisihan namin, ginawa namin itong kanta. Okay. Hindi naman, kasi hindi naman siya dun. It's just about the word photo itself. Okay. Okay. Dala niyo ba yung mga cellphones ninyo? Yeah. Yes po. Ano yung last photo na kinapture ninyo? Na pwede nyo safe na ipakita sa audience? Ayun, Naka-charge yung phone ko, pwede pang ulit. Ayun, last. Teka lang! Ito yung phone ko. Naku, puro pagkain yung Pwede pong Buti na lang. water. Sige, sige. Ay, Aray. Huwag niyo po yun ika-atleast. Ay, bago gusto niyo uminom din. Simulan ko na ba? Ba't parang pare-parehas tayo? No, sige. Ako na. Ay, ano ba? Okay, sino muna? Ikaw, Hunter, iharap mo siya doon or ilapit mo siya doon Picture ko sa... lang to kanina sa PTEX po. Yan. Pag nagmi-mirror, hilig mag-picture. Okay. Pinakalas mo. Okay. Sando boy. So, safe yung picture na pinakita niya. Yes. Ikaw, Ikaw, Ayen. Ayen? Lalo yan. Last photo ha, Ano, walang bakit? dayaan ha. Okay. Bakit naka... Ang galing kasi nag-picture muna sila dito. Before we start po. Proof. Ayan Ay, nakita niyo yung selfie ko. Sige, yung akin, di siya, last photo bago yung shoot. Okay, Ayun na lang. okay. Pero, Ayun na lang bago yung shoot. Oo nga no, dapat yung bago yung shoot. ito lang talaga. Wait. Yan. Sige. Bago yung shoot. Di ba sobrang blur? So siya, naka-helmet. Yeah, ka-helmet. Okay. Angkas. Okay, so yun dalawa hanapin niyo yung picture ninyo bago kayo Ito yung mag-picture dito. pinaka-last. Hindi siya picture eh. Screenshot siya, pero yung picture na lang. Ito. Food. Okay. It's food. Balik tayo sa iyo, Hunter. Yung bago shoot po yun sa PTEX. Bago. Oo, sa bagay. Okay. Valid, Okay, valid, valid. valid. Sige, ikaw. Ikaw, Sige na, huwag ka na kabahan. Grabe naman yung pawis mo. Sa Okay. text to. Okay, nice. Tapos, then let's make a story. So, ano yung parang based dun sa mga, syempre nakikita ninyo yung mga pictures ninyo online kapag kataas ng mga events. Ano yung funniest photo na crinop ng fans na Teka, maghanap tayo sa GC. hindi nyo makakalimutan and tell us the story behind it? Andito. Ang dami. Yung pinaka sa tingin Ginagawa ninyo. kaming meme ng sinta. Oh, sa to lang, ginagawa kaming katotohanan nila. Sinta. Actually, akin, pinost ko pa. Kasi, I mean, nakakatawa. Pero at the same time kasi, Lapin nyo na lang yung sa akin. Sa ano eh. hanapin natin. Sagit lang po. Ay, Baka Okay, cut muna. Kasi niyo yung messenger. Eto. Teka na, bago talaga wifi ko. Ay. Wala nakasave sa akin. Ande, eto yung akin kasi pinost ko siya eh. So, ito kasi yung, lapit ba ako? Oo, So, ito kasi talaga yung picture ko na pinost. Yan. So, yan. Tapos, ito yung kuha ng fan. Ayun oh.
So, thank you sa kumuha na to. Hindi ko ito makakalimutan. Ano yung story behind that Ayun na lang. picture? Hanapan mo ako. Ito yung kuha ko talaga. Like, yan. Mm-mm. Diba? Tapos, ito yung kuha nung fan. Nakanganga. Kaya, siya yung kumuha. Like, habang nagpo-photo kami with the Sinta, nakita niya to, parang nagreklamo kasi ako. Tapos, pinicturean niya lang out of nowhere. So, naging joke na siya, naging cutouts na siya doon sa GC. Yeah. Ano, yung iba? Ano, ako lang? Naghahanap ka ako. Ako lang meme-worthy dito? Wait lang. Or baka meron kayong natatandaan na wala dyan sa phone ninyo kung ano yung itsura ninyo doon. Meron ka ba MK? Parang kahit ano naman kuha kay MK, lagi maayos, Lugi. Okay. Pinapapakit ko nga minsan yung mukha ko eh. Wow! Grabe, sarap man ako. Oy, Angel. Kalma lang, kalma lang. Paki-off nga po yung mic ko. Pero pa dito. Wala, hinang date ako. Di ko masaya. Ito na lang. Ayan. Ano mo nga ako dito busy? Pinost ko to, Christmas, magki-Christmas siya. May event kami. Tapos, sinabi ng Sinta, ayan, post ka nga, picture ka dyan sa aking Christmas tree. Ito pala. Parang bata na pinatayo. Tayo ka dyan. na. Tayo ka dyan. Wala kita ang ganda ng Christmas tree. Oo. Tapos ginawa na nilang post and Yeah, memes. yan nilang meme. Actually, marami po, pero yun yung... Yan lang po yung karapat dapat makita. Wait na, naghahanap pa rin ako. Baka may mga dito eh. Wala, wag ka na umasa. Hindi, meron yan. Ay, meron yung naka-chopstick ka. Hindi naman fun yun. Ano eh. Ako na yun. Ay, meron ba ako? Sige. 4 hours ang podcast, kakahanap ko. Joke lang. Kaso, napakatagal na. Hindi ko na. Ganito na lang, sumali kayo sa GC na. Mag-backlit kayo doon. Pag nakita niyo yung mga cutouts, guys. Pakipost sa comment section. Uy, alayari tayo. Yari po talaga yan. Marami yan. Gagawin na Sinta yan. Ay, ito na lang sa akin, ito yung pinaka-latest eh. Oo. Yung may naiuwi ako na pamaypay ng fan. Yan. Kasi nauwi ko yung pamaypay niya. Tapos nag-feature ako. Sinend ko sa kanila. Wait lang, parang meron na. Ito na lang, ito na lang. Meron ako dito. Ayan o. Okay. Ito na lang, ito na lang. So, kalagitnaan siya ng performance namin ng ano. So, ito yung picture. Ito ba? Ito yung picture. Ito ako, ito si Hunter. Parang nag-graduate lang ako eh. Ayan. Parang diploma. Congratulations na. Oo, nakita ko yan. Nag-graduate lang ako. Congratulations na. Diba? So, dahil dun sa kanta ninyong photo, nagka-idea ko kung paano ko kayo, paano ko ilalabas yung mga funny pictures ninyo. May habol pala. Ayaw ko makakalo. Yung nag-breakdown ako sa tubig. Ayan. Ayaw may Favorite nila yan. Favorite nila yan. Nagtampo. Tamang breakdown na sa ilalim na tubig. Meme worthy. Okay, so masyado na tayo masaya. Yeah. Okay. Well, last portion na tayo para mabigyan natin ng serious mode naman yung mga yung mga fan nila nanonood and then sa mga bago. So, kung pwede kayong mag-perform sa kahit anong stage sa mundo, saan at bakit? Mundo. Sa mundo. Talagang Around the world. Parang kayo kung saan nyo tingin na parang ideal or sa tingin nyo bagay kayo or saan yung dream na destination ninyo na mag-perform? Ako siguro sa Philippine Arena. Sa Philippine Arena. Siguro ako din, I would say the same, Philippine Arena. Kasi iba pa rin yung feeling na magpa-perform ka. Although international stages talaga, pag sabi natin, buong mundo international stages are parang dream talaga siya. Pero to perform sa stage ng Philippines, and then ang crowd mo is solid na Filipino crowd. Yes. It's different. Iba ang support eh. Yes. Kita natin yan with different groups na nagpa-perform sa Philippine Arena. Hindi nila nakakalimutan yung mga loud cheers doon. So, that's what I want to feel then. Yung ganong cheer. It's for me, it's not the place, it's not the stage, but it's the crowd. Yes. Diba? Yung support ng crowd, yun yung magbubuhay sa amin. So, yeah. Nice. Well, Meron ba ikaw? Siguro, same lang rin, pero Araneta naman sa akin. Kaya, Iba-iba naman. Ako Dalawang mawari beses na. tayo sa Philippine Arena.
Araneta naman. Ako MOA Arena para Ayan. madali yung biyahe. Para malapit Kasi Super malapit. Bulacan, Diyos ko. Malapit. Marami siyang memories sa MOA Arena. Ako sa ano. Kasi MOA ako eh. Pag nanonood ng concert siya sa MOA. Sa MOA. Ako sa Yeah. Okay, so at least Philippines pa rin yung Yeah. majority ng ano. Wala po kasi kami pang ibang bansa eh. Malay niyo soon, di ba? Kaya nga tinanong namin, manifest natin na pang world tour na. Yes. Kick off lang yun sa Kick Philippine off? Arena. Wow. la. Sa taas ng pyramid. Nice. So ano yung parang pinaka hindi nyo makakalimutang moment nyo as a group so far? Ako, yung debut stage. Yung debut showcase. Debut showcase was parang we were hesitant at first kasi, of course, yung crowd, mapupuno ba namin? Sa South natin gagawin to, and all of our fans actually came from North. So, medyo hesitant kami. Tapos, syempre, it's a venue na medyo malaki. So, takot kami. Takot talaga kami. Na baka mamaya walang tao, baka mamaya nangawin tayo, ganyan. And then dumating na yung preparation namin, nag-ticket selling, and it was sold out. Diba? Gulat kami doon. Parang, na-sold out natin siya. Tapos, parang nag-a-ask pa sila for extra seats, pero hindi na talaga namin pwede ma-accommodate kasi yun lang yung nasa contract. And then, lalo kami nag-prepare. Kasi sabi ko, wow, dadayuhin nila tayo. And then, dumating na yung debut showcase. They prepared like surprise banners. Yung nakikita lang namin dati sa TV, diba? Yeah. Sa Sa mga ibang ibang group. idol, sa ibang group na may bigla silang tinataas. And then, ginawa nila sa amin. Sabi ko, oh, wow, ito na nga. Parang may sumusuporta na, may pumupunta. May sumusuporta sa Gemini. So, for me, that was the most parang unforgettable. Kasi doon ko nakita yung length na kayang gawin ng Sinta and yung depth, yung lalim ng pagmamahal nila sa amin. To travel, like some came from Pampanga. Oo nga. Yeah, so that was yung effort pa lang. Kaya nung nasa backstage kami, bukod dun sa kaba kami, sa kinakabahan kami, lagi ko sinasabi sa kanila na hindi lang tayo nag-effort dito, kundi yung mga Sintang pumupunta. So let's do our best palagi. Yeah. Kaya yun. Isa sa mga unforgettable ko talaga yun. Kayo guys. Kayo. The best. Ayun, copy-paste. Hindi, yun. Debut showcase din. Kasi since from our pre-debut era, finally, hindi namin expect na makakapag-debut kami. Kasi sobrang daming hirap na pinag-aanan namin. Like, kaya ba namin, since independent group kami, wala kaming ganun kalaking financial to support our needs sa grupo. And luckily, we have our people na behind us na tumutulong talaga sa amin. Like, yung mga admins namin, si Manager K, like, hindi talaga kami makakausad nang wala sila. And, ayun, yung sa debut showcase, talagang sila yung asikaso noon. And, hindi namin expect na magiging successful talaga siya. As in, hindi ako iiyak. Hindi namin expect na magiging successful talaga siya. Kasi sino ba naman kami? Sino ba naman ng Gemini para maging successful sa event? Kasi bago lang eh. Bago lang kami. Hindi kami experience masyado kung paano kami mag-perform, ganito, ganyan. Yung pinerform namin based on our experience lang din sa mga past events namin. In-apply lang din namin doon. And then, yun po, natuwa kami na marami nagsuporta and marami nag-congratulates namin yung sa mga friends namin before pumunta talaga sila na hindi namin expect na pupunta pala sila, gano'n na, ayun, support kami, punta kami. Like, nakakataba ng puso kasi akala namin parang hindi na kami nila support kasi hindi namin sila naramdam, more on Sinta lang. Pero pumunta sila para sa amin. And then, which is, yun yung pinaka-the best pa rin sa akin. And then, yung family po na pumunta sa, sa debut show. Ikaw naman. Same ka ba ng answer mo? Ito si laging Kapilink lang ako tapos Kasi sa akin, iba yung special moment ko. Although gets ko sila kasi iba yung feeling kapag may sarili kang event and then ikaw yung bida doon. So, isa siya sa mga memorable. Pero sa akin, kapag may inaalala ako na event, like favorite event ko, yung sa Pampanga po talaga. Yung TTKD na festival. Kasi
ano siya. Although galing ako sa aksidente, nabangga ako during that time. Then kailangan ko pang mag-perform. Pero ang saya niya kasi, kumbaga yun yung first like out of the country talaga. Pampanga, United States. Pampanga. Out of town ng Gemini na magkakasama kami. Tapos may staycation siya. And then parang 2 days din kami nagdoon. Yeah. Ang saya na magkakasama kami sa isang staycation. And then yung vibe niya is like relax lang, enjoy lang, you don't have to think much. Talagang in-enjoy namin siya. And pool na lang yung kulang doon talaga. Sobrang saya po. Like busog na busog kami sa alaga ng staff. Sobra. Yeah. Like day and night, may pagkain kami. And then nakasama namin yung fans na taga-Pampanga. Meron pala kami Pampanga Sinta. Doon namin siya Doon namin nabuo. sila. Yeah. Tapos sobrang fun niya talaga. Like yun yung parang gusto kong balikan. Like sana this year invite Baka mo naman, ulit. ano yun? Baka naman yung Sa isang October, comment invite mo ulit kami sa DTKD. Tag ninyo sa comment. Ano ka nag-invite sa atin nun? Nag-invite sa atin. Basta guys, invite niyo po ulit. Sobrang saya niya as in. Ikaw na. Ako na ba? Ano tapos na ako? Look ako. Siguro, ang pinaka-memorable sa akin, hindi lang isa eh. Siguro ang gusto ko i-share is about yung journey namin. Kasi throughout this, journey, hindi lagi taas kami. Pero syempre, yung nakikita ng fans, nakikita ng tao, is taas kami. Pero hindi na alam is up and down po talaga. So hindi nila nakikita yung struggles namin, yung ano. Pero hindi ko naman siya titignan as bad side or ano. Siguro gusto ko lang din i-share na kahit na nakikita niyo kami sa stage na masaya, nagpo-perform na ganyan, sa likod sa entablado, yung hirap, pagod, sakripisyo, siguro yun yung kaya gusto i-share kasi para sa amin hindi madali maging isang independent P-pop artist. And kahit na naghihirap kami, nakikita ko pa rin kasi ako, observant din po ako eh. So kahit na nakikita ko na napapagod sa biyahe, na tutulog sa biyahe, nagreklamo ganito ganyan, hirap sumakay, pauwi. And siguro, beside that, nakikita ko pa rin yung ngiti ng bawat members kapag nasa stage. So, siguro yun yung gusto kong i-share kasi memorable sa akin yung kapag nakikita ko sila nakangiti sa stage. Although yung struggle, hindi makita ng iba. So, proud lang ako sabihin na kahit hindi naman tayo kagaya ng ibang group na may company na nagpo-provide ng needs namin. Pero iba pa rin yung saya kapag pinursu namin to galing sa puso and sa sacrifices namin. Yeah. Yeah, so yun yung parang pinaka-moment na special for you. Yung experience talaga. Yeah, I mean, despite of all the struggles, parang pinaka-real pa rin talaga sa amin is yung smile namin sa stage. I mean, it warms our hearts every time na kahit saang stage pa yan, and then dadayuhin ka ng Sinta, doon pa lang bawi na eh. I mean, we always came from south. And the events usually here sa north. So yung biyahe ng members, diba? Wala naman kaming service, wala kaming ganon. So bumabiyahe talaga sila. We're using MRT, bus, jeep, tricycle para makarating dun sa venue. Init-init. So pagod talaga ng members. Usually hunter, galing pa siyang trabaho kasi night shift din siya. Then straight kami dalawa. Usually parehas kami, night shift kami, straight kami to event. After ng event, work ulit. Ang pahinga namin the next day na. Ang pahinga namin sa biyahe. Yeah. Sa biyahe, yung mga quick nap after ng makeup, and then yung mga waiting game sa backstage, yun yung parang pinakapahinga namin. So siguro it's something na nakaka-proud din kasi ang hirap talaga eh. I mean, financially wise, yung emotions namin minsan nagka-clash na. Kasi hindi na kami nagtutugma-tugma, dala ng pagod, dala ng frustration minsan na gusto namin gawin to pero wala kaming resources. Then yan, medyo hanap na kami ng alternative
pagdating sa alternative, medyo nagkakagulo na kami, iba-iba na kami nang naiisip, so nagka-clash kami. Pero what's good is that pag nagkita-kita kami sa backstage, magkakaaway kami sa GC minsan, pero pag nagkita-kita kami sa backstage, parang walang nangyari. Uy, pre. Parang okay na ulit. Kumain ka. So, kaya nga sabi ko, ang Gemini, mas okay na nag-meeting talaga personally. Kasi pag sa Gemini, pag sa GC namin, may yabang kaming lahat eh. Parang lahat kami may point eh. Yan, ganun talaga kami. Lahat kami may except sa kanya. Siya ang middleman. Di siya nagsasalita. Siya yung, guys, kalma. Bukas na lang. Yan. So, parang sa amin, medyo, kami, may mga points kami na, hindi, dapat ganito, hindi, dapat ganito, ganito na lang, ganito. So, parang ending, sige, pag nagkita na lang tayo, napipiko na tayo eh. Parang gano'n. So, pag nakikita naman kami, walang galit at all. Pero gusto rin yan throughout those journey. And di ko rin pala mahilimutan kapag nag-practice kami, gumagawa kami music. And parang bonding namin eh. Yeah. So parang ang saya din isipin na magkakasama tayo. Kasi most of the time talaga po, nagkasama lang po kami sa events and sa practice, and sa projects. Pero yun yung pinaka-bonding namin kapag nagsasama kami, pag nagagawa kami ng something like projects po. Yeah. Alam mo, pag nagsasalita, kinakabahan ako kasi magbabackstory ka lagi. Parang yung history na naman. Napipigil ako ng tawa. Pero sa amin, siya talaga yung mahilig sa bonding. Like, siya yung nag-urge namin na, bonding naman tayo, hindi puro perform na lang tayo. Which is very helpful. Which is very helpful. Kasi nga, wala eh. Kumbaga, lagi kami nakikita for business. Diba? Practice, events. So, siya yung gusto niya na parang intact kami as a group. Na parang, though ang hirap kasi working kaming tatlo eh. Tani studying, diba? So, parang siya tara, kita tayo ng ganito, wag muna tayong practice, mag-bonding tayo. Or after ng meeting, mag-bonding tayo. Kaya malaki tampo niya, kanina pa yung birthday eh. Yung birthday. So, yung birthday niya, kasi imbis na kakain kami, ganyan, like banding, usap-usap. Ang ginawa namin, nag-meeting. sulat kami, Ito naman, meeting kami. si Kain, ganun. May mga ibang bisita siya. Bisita ko ng birthday. Oo, tapos after nun, after na kumain, after namin mag-meeting, uwi na kami guys, uwi na kami MK. Umuwi kami. Isa-isa, Nagtampo siya. Nagtampo siya. Hanggang ngayon, nagtatampo pa rin siya, sabi niya sa akin, ayun, ano ba yun, di pa rin tayo nag-bonding. Yung birthday ko nga dapat yun na yun. Yung birthday niya, 3 months ago. Masama din loob ko doon, di pa ako tapos kumain, nakaya na. Ito na kasi tumayo din to eh. Kasi lahat sila uuwi, ako na may iwan doon. Nakaya naman, may round 2 pa ako ng pagkain. Dito din ako Hindi naman sa inyo, pwede naman kayo mag-sleepover sa bahay. Wala na. Which is nice kasi, di ba, sobrang healthy nun. The first thing you mentioned is nag-aaway kayo. It's because you're all, trying to contribute something. Di ba? Tapos, mayroong someone na middleman na magkakalma. And then, meron kayong member na gusto niya na intact kayo as a group, not just workmates or group dahil kailangan ninyo to, pero gusto niya no personal, connections. Yeah. Kasi pagdating sa business side, parang busy na kami ni Hunter eh. Kumbaga, parang sa organizers, sa mismong events, planning Gemini internally. So kami yung madalas na kausap ng admin team. So sila na yung parang bahala. Sila na yung bahala para maging intact kami as a group. Sumusunod, doon naman kami sumusunod. Kumbaga leader ako with regards to internal process and ganyan. Pero I'm happy na may kanya-kanya silang leadership style. Na kanya, pagdating sa creatives nga, kaya ni Hunter. Pagdating sa pagmamanage ng tao, kaya ni Ian. Diba? Pagdating sa yung mga ideas, kaya ni MK. And then pagdating sa choreography, kaya ni Tani. So, yung kung saan ako lacking, doon sila nag-excel. So, Nafe-fill in yung mga gaps. Ako sa anger management. Siya yun, sa kanya yun. paggalit, ako na leader. Which is nice. Oh, ang ganda ng dynamic nung team actually. Well, kung meron kayong isang salita para ilarawan ng Gemini ngayong taon, ano yun? Ano ba? Sa akin siguro, rainy. Maulan. It's a year like full of challenges. Hindi lang with regards sa future ni Gemini, but also with regards sa amin as members. Gaya nga nang sabi ko, Gemini is not a perfect team.
there are times talaga na yung pressure, it's taking a toll on us. So, hindi naman, alam naman namin na there are times talaga na nagkakagulo kami inside. May mga times na may susukong isa, buti na lang, strong yung isa. And then, pag yung time na strong yung isa na may susuko, may mga ganun kaming moments. And buti na lang hindi kami umaabot sa point na yung lahat talaga kami down. I mean, there's still that someone na matitira na, hindi guys, kaya natin to. May mag-uplift. Yeah, kaya natin to. So, sa akin, maulan siya kasi hindi lang naman din maulan ng problema. Like, maulan din sa blessings, diba? Maulan sa opportunities, maulan sa connections, diba? I mean, for us to be invited here sa podcast, it's something, diba, na grateful kami kasi you recognize us, you recognize the group, diba? And we're happy to share kung, para mas makilala rin kami ng mga tao. Yeah. So, that's for me. Sundan mo. Ay, wait, hindi pa ako nakapag-isip. Siguro sa akin, unpredictable. Kasi yung lahat ng to is very unexpected po. Tsaka for me din po kasi hindi rin po talaga like plano ko po maging isang P-pop idol. Pero back then naman siguro 10 years. Hindi, sabihin ko lang. 10 years ago, syempre ginusto ko rin nga maging isang idol. Syempre may mga naging idol din po, na-idolize rin po ng mga idols. So, para sa akin, very unexpected po yung mga nangyayari throughout this year na pinagdaanan namin sa Gemini. It's very, very, very unexpected po. Hey. Kana. Sabi po, diba sabi sa inyo, galing siya mamikon. Naramdaman ko na sinabi yung 10 years ago, sabi nagbo-backstory na naman siya. Intrusive thoughts doon. Kainis eh. Sa akin, siguro surviving. Ganun. Kasi parang nasa kami. Survival mode. Survival mode talaga. Parang, we're striving and then tinatry namin yung best namin para like, hindi mawala sa industry na to. So yun, kahit na independent kami, like, kulang kami sa mga access, like sa mga studios, vocal coach or dance coach. Although meron naman nag-aalok sa amin, which is isang malaking blessing. And then, yun, kulang kami sa mga marami kaming like resources when it comes to like producing songs naman. Ang kulang lang namin is talagang like financial. So yun, tinatry namin yung best namin na makasurvive. And proud naman ako sa group namin. Kasi until now, andito pa rin kami. Yeah. And we're trying really hard yun, para magpatuloy and maibigay yung kung anong meron kami sa mga tao. Yeah. Survival shoot. I remember nung debut ninyo, tapos parang ang isa sa message ni Elle is, hanggat may pera tayo. Tuloy lang natin to. That's true. Totoo, hanggang may pera. I mean, kasi with regards like, sa mga ideas, ang dami namin gustong gawin. It's just that we're lacking resources as of now. Sabi ko nga, kaya namin gumawa ng album ngayon. Sa dami ng kantang na gawa ni Bunso, nagawa ko, nila MK, kaya talaga namin. It's just that you need a lot talaga to create an album. Sabi ko, sige, unti-untiin natin. Gagawa natin ng paraan yan. Kaya samahan dyan. Yung gastos niya po kasi is every song. Every song talaga yung gastos niya. Yeah. So, Record label din, baka naman. Oo nga, baka may mga makikinig dyan. Tag nyo namin, sinta kayo, malakas kayo, alam ko yan. Mga recording studio dyan. Baka naman. Hindi kayo mag-isisi sa amin. Hindi kayo mag-isisi sa amin. Mainis na kayo sa amin sa kukulitan namin. Malab tayo, guys. Let's go. True. Ikaw, Ayan, ikaw. Siguro naisip ko lang is this year is our opportunity po na pakita kung sino ba talaga ang Gemini and this is our big break po. Oh, okay. So, ano naman yung message na gusto nyong iwan para sa mga sinta na walang sawang sumusuporta? We'll start, guys. Si Aya naman. Ayun. Ako ba? Ayun, sa Sinta, from day one na sinusuportahan nyo kami, maraming salamat po from the bottom of our heart.
And hindi namin in-expect na sobrang nyo kaming susuportahan na like, ayun nga, sinabi ko kanina, sino ba naman kami para suportahan. And you see our talent, our passion, and our love for all of this, for the group, for our performances, ganun nakikita nyo yun, and which is yun yung grateful kami na nakikita nyo yung kung anong gusto namin ipakita sa inyo. And we're loving it na you love us back, na hindi lang basta artist and fun yung relationship natin, but we're also friends and family. And yun yung pinaka-tinetreasure ko talaga sa Sinta, na hindi lang kami basta like yung relationship namin is ito yung fun, ito yung artist, pero we're meeting halfway na maging goods kami, na maging comfortable kami sa isa't isa. Yeah. And additionally, Sinta is... Grabe, intrusive tas sa mga nasa likod ko. So yeah, additionally, Sinta kasi is a small family. Small pa lang talaga siya. Pero kapag pumunta sila sa event, akala mo isang barangay. Totoo! Yeah, so alam niyo, yung energy nila is napapasa talaga nila sa amin. Kasi there are times na parang sunod-sunod yung events. Like as in, weekdays, weekends, dire-diretso. And kahit may pasok sila, pupunta sila. So yung energy nila is laging 100%. Damay talaga kami. And we always make sure na yung interaction namin with them is not like just simple hi and hello. We make sure to remember their names as much as possible, their faces, and always, sabi ko nga, we always need to say thanks to them personally. Like isa-isa. Hindi lang thank you sa papunta nyo. No. I mean, every time na kunyan, magpapapicture sa amin, doon na kayo gumate, doon na kayo mag-thank you. Kasi effort yun eh. Yung pagpunta nila doon, pamasahe nila, budget nila, di ba? And then nilalaan nila sa amin. That means so much for a small group like us. So yeah. Sabi mo, ikaw, ba't wala kang ganito? Yeah, ganun kami minsan. So natutuwa sila kasi natatandaan natin sila. Yeah. Next. Ano ba? Message years ago. Ako yun nangyari. Ako na nga muna. Matagal magtuloy na. Kasi ikaw na. Siyempre, ang gusto ko lang sabihin is, message ko, di ba? Thank you guys for always supporting us. Kahit na, like, hindi ganun kadali na mag-supporta ng isang grupo na parang nakita nyo lang like sa social media or sa events. Like, mahirap magmahal ng katulad ng pinapakita nyo sa amin. Yeah. So, thank you kasi hindi nyo kami sinusukuan. And kami rin, hindi rin kami susuko hanggat nandiyan kayo. Love you guys. Ikaw na. Naman. Thank you, love you, ma. Yun. Ba't may 10 years na? Yung natin. Sinta, kung nanonood kayo. Sorry. Pwede mo sabihin yun? Asan yung music? Kasi yung music. Cut. Sinta, alam ko nandiyan kayo. Ito, di ba? Gusto ko na akong seryoso. Sinta, kung nanonood kayo, maraming salamat po sa pagsuporta sa amin, sa aming 5. Kasi hindi dahil sa inyo, natatawa. Ewan na nga. Yung tono mo kasi. Parang siya nagpe-pray, no? Hindi ka naman ganyan magsalita. Pakita mo ang tunay na Yung seryoso na. Seryoso naman ah. Seryoso ba yun? Okay. Ayan, maraming salamat Sinta dahil sa inyo nakarating kami kung ano meron sa amin ngayon. And sa lahat ng nagmamahal sa amin, hindi namin kayo susukuan kasi kayo yung lakas namin and kayo nagbibigay ng inspirasyon sa amin para mabuo yung pamilya nating Sinta. Yeah. Maraming salamat. Yes, thank you so much. And hindi ako part ng Gemini, but I wanna thank Sinta kasi we had an event last year. And kaya ko kayo nakilala is because of one of your admin. Oh. Yung, siya yung nag-submit nung photo ninyo. Nanalo. Kasi binugbog nila ng kulit yung comment sections. And to tell you honestly, di ba, finalize na kasi sobrang daming materials ng event namin last year na kailangan namin i-produce. And hindi na siya pwedeng 1 week before mag-a-adjust kami ng additional performer.
Tapos, sabi ko kay Maymay, mag-reach out ka nga sa Gemini. Kasi hindi talaga kami tinitigilan, baka pwede niyo pa pong isama sa lineup ninyo yung Gemini. Sabi ko, hindi natin sila isama kasi sila yung bumubuhay nung comment section at saka nung mismong page. Kasi parang araw-araw, ang daming, imagine niyo yung dami ng nakuha ninyong votes dun sa picture is half lang nung second runner-up. Wow. Ganon kalakas. And then sabi ko, anong ginagawa nito? May sarili silang event. Tapos ililink nila dun sa page kung nasan yung picture ninyo. Sabi ko, ang galing ng marketing ng admin nila. And nung event din na yun, nung nakita nila na lumabas yung pangalan ninyo as guest, automatic sold out kami. Wow! Really? Yeah. Hindi ko alam. Kaya sabi ko, aside from the group itself is special, yung fan base ninyo is sobrang supportive. Hindi na titigilan yung event organizer hanggang hindi na sasama ang Gemini sa Actually, yun talaga sila ang Sinta. Once they want us to parang perform, it's like talaga nakikita namin sila sa comment section. Parang, guys, okay lang. Hindi L. Okay, sorry po. Sorry po. Ganun sila. So, yung support talaga nila, sila talaga yung bumubuhay sa amin. I mean, hindi kami makapag-perform sa iba't ibang events nang hindi kami nakilala dahil sa kanila. Kumbaga, mas una pa nga minsan nakikilala yung Sinta bago yung Gemini. Kaninong fandom ba to? Grabe sila mambugbog sa comment. Yeah, tsaka kahit sa mga labas ng event na wala kami, may mga banners and may mga maliliit silang pinapamigay. Kahit hindi kami kasama sa line-up. Gemini po. Sobrang laking bagay. Umattend sila ng Pride Month. May dala sila. Gemini po, first LGBT, ganyan. Kaya sabi ko, grabe sila. Goosebumps. Grabe yun. Grabe sila mag-market. Kaya yung baghari namin, kahit hindi namin siya pinopromote, umabot siya ng 5,000 views. Listeners. Yeah, agad. Yeah. Nice. Diba? Soon, 5 million. Yeah. Diba? Sobrang nice tong fan base ninyo and talagang nag-e-effort sila para sa inyo. Sobra po talaga. I so love the energy nung Tapos, talagang sila yung sobrang loud nung event. Sabi ko nga, sino yung kumakahol? City Light. Yun ang fan chant nila doon. Wala pa kaming budget that time eh. So, kumakahol na. Sabi ko, bakit may mga kumakahol? Okay, anyways, moving forward, thank you ha. Tsaka pakibugbog na rin itong comment section para malay may record label. Kayo bahala dyan, mga and other brands na makarecognize ng. Yeah. And marami bang malalaman ng Sinta dito sa episode na to na hindi nila usual na alam. Yeah. So yeah, I'm so excited. And lastly, can you give us like a teaser of what we can expect next from you guys? Yeah, siguro kung sa teaser, like what I have mentioned earlier, marami kaming naka-ready na songs. So, namimili lang talaga kami on what what story to tell you next. So, as of now, we're parang nagmi-meeting kami. We're trying to parang check our resources. Ano yung kaya natin? Hanggang saan yung kaya natin? Ano kaya natin gawin? Para ma-surprise yung Sinta. So with regards to producing songs, hindi talaga kami mawawalan eh. And alam ng Sinta yun. That's something na parang sobrang pinagmamalaki ko sa group. Kasi every now and then talaga may naproproduce kami. May nagagawa kaming music through VM lang. Guys, pakinggan nyo to, nagawa ko. Which is good. And then, projects, may mga plano kami for our social media accounts. Sa YouTube, we're trying to parang have a larger audience by parang we're planning a variety. So, planning pa lang. Planning mode pa lang siya. Pero we are eager na magawa namin yun para makita nila yung other side ng Gemini. True. Which is, hindi yung nasa labas ng stage, di ba? Yung off the cam, kung gaano kakulit ng mga to, kung paano nila makuha yung mga pikon namin isa't isa. Yeah. And ano pa ba? Siguro, bahay ni El pala, yung ano. Bahay ni El. So yeah, aside from that, variety shows, music, siguro mag-expect na lang ng, pwede rin sila mag-expect ng parang another event from us.
by the end of the year. Sana mapag-concert ulit tayo. No? Yeah, sana nga concert. Kahit mini concert lang eh. Oo. Yeah, Sino ba nakakambak? Muna. Kumakambak na agad. Wala pa. Pakikat yun next week. Pero yan, sige, we're planning pa talaga to create an event na parang intimately for Sinta. Yeah. So, abangan na lang nila. Yes. Abangan na lang nila. Yeah. So dahil dyan, pakipromote ang inyong social media accounts kung saan nila kayo pwede makita. Yes, guys. So, once again, kami po ang Gemini, G-E-M-N-I. So, you may follow us sa aming mga social media fan pages. Go. Sa Facebook, YouTube, X, TikTok. Kalimutan ko. Just search GMNI_official PH. Yes. So, And available din syempre ang aming song sa Spotify, YouTube Music, and Apple Music, and other music platforms. yes. Please try to listen to our songs po. It's a good one. So, sana mabigyan niyo kami ng chance. Ayan, and thank you so much for being here. And thank you so much sa kanilang manager na lagi nagre-reply sa aming scout. Kasi, we're planning kasi talaga to have at least once a month na P-pop group so we can promote P-pop as well. And this is actually a good opportunity Yes. para sa mga P-pop groups kasi dito nila mas nakikilala yung grupo. Yeah. Diba? I mean, whether you're a new fan or bago mo lang nakilala, I mean, off the cam na yung mga ganitong bagay na pagdidiscusan natin yung mga bagay na hindi usually nadidiscuss sa Yes. stage. Yeah. It's something na we're also excited din kasi gusto namin mas makilala nila kami. Yeah. So, thank you so much for opportunity Thank you so next much. year. Thank you so much. So that's it for today. Thank you so much guys for watching and comment down below kung sinong gusto nyong next idol na makikita ninyo dito. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, guys. It's Thank you. It's a wrap. Thank you.